Sa iba pang balita, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong kasalukuyan ayon sa Philippine Statistics Authority. At ayon pa sa ahensya, nakatulong sa paglago ng ekonomiya ang pagbaba ng o ang pagbagal ng o pagbaba ng inflation o yung galaw ng presyuhan ng pagkain at serbisyo, lalo na dito po sa bigas. Pero kung ang ilan nating mga kababayan nagtatanungin, hindi naman nila ito naramdaman. Ben Corbera sa balita. Bahagyang lumakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Sa performance report ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni National Statistician Yusek Dennis Mapa na umabot sa 5.4% ang naitalang gross domestic product ng bansa mula Enero hanggang Marso kumpara sa 5.3% sa huling quarter ng 2024. Ilan sa mga nag-ambag sa paglago ng ekonomiya ay ang wholesale at retail trade, motor vehicle at motorcycle repair, financial and insurance activities. Sana italang pagtaas ng GDP na nasa 5.4% sa unang quarter ng taong 2025. Ang services ay nagtala ng may pinakamataas na contribution na mayroong 3.9 percentage points. Ito ay sunundan ng industry na nakapag-contribute ng 1.3 percentage points at agriculture, forestry and fishing na nakaambag ng 0.2 percentage point. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nakatulong sa paglago ng ekonomiya ang pagbaba ng inflation o presyo ng pagkain at serbisyo, lalo na ang bigas. Ang Pilipinas na ikalawa sa mga bansa sa buong Asia na may fastest growing economy sunod sa Vietnam na nakapagtala ng 6.9% growth rate. Pero ang ilan sa ating mga kababayan hindi ramdam ang sinasabing paglago sa ekonomiya. Si Melanie halos doble na ng minimum wage ang kinikita niya araw-araw sa pagmamanicure pero hindi pa rin ana sapat at hindi pa rin nakakaramdam ng ginhawa. Hindi po. Kasi kulang pa rin yung mga pambayad namin ng mga buwan-buwan. May pa nag-aaral pa akong dalawang anak. Single pa rin po. Tubig, kuryente lang ay. Ang bahay ko naman strictly. Si Michael napipilitang rumakit naman kahit may regular na trabaho dahil kapos pa rin ang kanyang kinikita para tulungan ang pamilya. Parang sakto lang ma'am, hindi naman lumalago, hindi naman kumaano. Bakit sakto lang? Parang ganun pa rin siya ma'am, parang wala nang pinagbago mo, parang bubuhat mo mga package na pinapadala sa kanila, kaya ko siya po dadali ng package na ito, mga ganun lang. Pero sabi ni Adilion, may mga ginagawa pang paraan ng gobyerno para ibaba ang presyo ng mga bilihin at serbisyo para makaagapay lalo na ang mahirap na mga Pilipino.